Kung iniisip mo na ang Japan ay umatras na sa harap ng pagsalakay ng China, hindi mo alam ang kanilang pasensya. Ang mga Hapones ay napakatapat sa oras. Kaya maging ang kanilang mga ganting salakay ay dumarating ng eksakto kung kailan ang kaaway ay nagtitiwala ng labis. Para sa taong 2026, sila ay nakabuo ng 14 na hayop sa kargahan na idinisenyo, hindi upang makipagkumpetensya, kundi upang bawiin ang kanilang trono ng may hindi matitinag na pagkakatiwalaan at teknolohiya ng pagsalakay. Ihinto ang anumang pagbili. Ngayon ay ibubunyag ko sa iyo ang mga pick-up na gagawa sa mga tatak na Tsino na magmukhang mga laruang plastik. Ang higante ng sumisikat na araw ay nagising na at darating para sa lahat. Magsimula tayo. Pwesto 14, Mazda BT 52,026. Magsisimula tayo sa pwesto bilang 14 kasama ang Mazda BT 52,026, isang katamtamang laki na pickup na may makinang turbo diesel na 3 litro na bumubuo ng 188 lakas kabayo. Ang transmisyong otomatiko na 6 na bilis ay makinis at tumpak. Ang traksyong 4x4 na may reduktor ay nagbibigay ng seryosong kakayahan sa anumang uri ng daan. Ang chassis na hagdan ay matibay. Ang suspensyon ay may mga balesta sa likod at independyente sa harap. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 kilo at kayang humila ng hanggang 3,500 kilo. Ang disenyo sa harap ay may agresibong parilya na may mga istilong LED na ilaw. Ang loob ay may mga dekalidad na materyales na may screen na 9 pulgada, konektibidad at kumpletong teknolohiya. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 35 at 42,000 dolyar. Ang BT510 ay inhenyeriya ng Mazda na may mataas na kalidad ng pagkakagawa. Ang makinang diesel ay Isuzu na may maalamat na pagkakatiwalaan na subok na sa milyon-milyong kilometro. Ang mga may-ari ay lumalagpas sa 300,000 kilometro sa pamamagitan lamang ng pangunahing pagpapanatili. Ang konsumo ay 12 hanggang 14 na kilometro bawat litro, mahusay para sa isang pickup na diesel. Ang mga piyesa ng Mazda ay madaling makuha na may makatwirang halaga ng pagpapanatili. Ang halaga ay nasa kombinasyon ng disenyo ng Mazda at mekanikal na pagkakatiwalaan ng Isuzu. Ito ay perpekto para sa mabigat na trabaho, mga pakikipagsapalaran sa anumang daan, at mga pamilyang magpapahalaga sa tibay ng hapon, matibay na pagkakagawa, at mapagkumpetensyang presyo. Pwesto 13, Mitsubishi L 200 Triton 2026. Ang Mitsubishi L 200 Triton 2026 ay isang katamtamang laki na pickup na may makinang turbo diesel na 2.4 na litro na gumagawa ng 181 lakas kabayo. Ang transmisyong otomatiko na 6 na bilis ay mapagkakatiwalaan. Ang traksyong Super Select 4 na WD ay moderno na may 4 na paraan ng pagmamaneho. Ang chassis na hagdan ay pinatibay. Ang suspensyon ay pinahusay para sa kaginhawaan. Ang kapasidad ng karga ay 1,050 kilo at humihila ng hanggang 3,100 kilo. Ang disenyo ay matibay na may katangi-tanging parilyang dynamic shield at mga LED na ilaw. Ang loob ay maluwag para sa 5 pasahero na may matitibay na materyales at teknolohiyang may screen na 9 pulgada at konektibidad. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 32 at 39,000 dolyar. Ang L200 Triton ay pagkakatiwalaang Mitsubishi na subok na sa loob ng maraming dekada sa Dakar Rally. Ang sistemang Super Select 4 na WD ang pinaka-versatile sa segment na may 4 na mode, 2H
4 na H, 4 na HLC, at 4 na LLC na umaangkop sa anumang lupain. Ang mga may-ari ay lumalagpas sa 250,000 kilometro nang walang malalaking problema. Ang makinang diesel ay mahusay na kumokonsumo ng 11 hanggang 13 kilometro bawat litro. Ang pagpapanatili ay abot kaya. Ang mga piyesa ng Mitsubishi ay madaling makuha. Ang halaga ay nasa versatility ng traksyon, kaginhawaan, at mga kakayahan sa anumang daan sa makatwirang presyo. Ito ay perpekto para sa mga mahilig sa pakikipagsapalaran at trabaho nang nagpapahalaga sa mga tunay na kakayahan sa labas ng kalsada. Pwesto 12, Suzuki Jimny Sierra Pickup, 2026. Ang Suzuki Jimny Sierra Pickup 2026 ay isang kakaibang siksik na pickup na may chassis na haddan. Ang makina ay 1.5 litro na gumagawa ng 100 at 2 lakas kabayo. Ang transmisyon ay maaari manual na 5 bilis o automatiko na 4 na bilis. Ang traksyong 4x4 na may reduktor na All Grip Pro ay nagbibigay ng matinding kakayahan sa anumang uri ng daan sa siksik na laki. Ang suspensyon ay may mga matigas na ehe sa harap at likod na may mahusay na artikulasyon. Ang kapasidad ng karga ay 350 kilo. Ang disenyo ay ikoniko, retro at moderno. Ang loob ay punsyonal at payak na may simple at mapagkakatiwala ang teknolohiya. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 25 at 30,000 dolyar. Ang Jimny Sierra Pickup ay kakaiba sa segment. Siksik pero tunay na sasakyang pang anumang daan na may chassis na hagdan at mga matigas na ehe tulad ng Wrangler pero sa laking panlungsod. Ang kakayahang off-road ay maalamat na may mga kahanga-hangang anggulo ng pag-atake at pag-alis at mataas na distansya mula sa lupa. Ang mga may-aring mahilig sa matinding pakikipagsapalaran ay mahal ang pagiging simple ng mechanical at pagkakatiwala ang hapon. Ang konsumo ay 9 hanggang 11 kilometro bawat litro, katanggap-tanggap para sa laki at mga kakayahan. Ang mga piyesa ng Suzuki ay abot kaya. Ang pagpapanatili ay simple. Ang halaga ay nasa pagiging kakaiba nito sa merkado. Ito ay perpekto para sa lungsod at mga matinding pakikipagsapalaran sa mga katapusan ng linggo na may kasimplihan, pagkakatiwalaan, siksik na laki, at mga tunay na kakayahan sa anumang uri ng daan. Pwesto 11, Toyota Tacoma, 2026. Ang Toyota Tacoma 2026 ay isang katamtamang laki na pickup na may 2 options sa makina. 4 na silindro na turbo na 2.4 na litro na may 278 lakas kabayo o V, 6 na hybrid na 3.4 na litro na may 327 lakas kabayo. Ang transmisyong automatiko na 8 bilis ay tumpak. Ang traksyong 4x4 na may reduktor sa mga bersyong TRD ay nagbibigay ng matinding kakayahang off-road. Ang chassis na hagdan ay matibay. Ang suspensyong Fox sa mga bersyong TRD Pro ay propesyonal. Ang kapasidad ng karga ay 600 kilo at humihila ng hanggang 3,500 kilo. Ang disenyo ay agresibo at moderno na may malaking parilyang kahanga-hanga at mga LED na ilaw. Ang loob ay may modernong teknolohiya na may screen na 14 na pulgada at konektibidad. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 40,000 at 55,000 dolyar. Ang Tacoma ay isang alamat na hindi nasisira na may pagkakatiwalaang Toyota na subok na sa mga lugar ng digmaan
at mga ekspedisyon. Ang mga may-ari ay lumalagpas sa 400 hanggang 500,000 kilometro na ang orihinal na makina at transmisyon ay buo pa rin. Ang hybrid ay nag-aalok ng pambihirang kahusayan na umaabot sa 17 hanggang 19 na kilometro bawat litro na may lakas na 327 lakas kabayo. Ang mga bersyong TRD Off-Road at TRD Pro ay may seryosong kakayahan sa anumang daan na may suspensyong FOX, locking differential at mga crawl control mode. Ang halaga ng muling pagbebenta ay pambihira. Pinapanatili ng Tacoma ang presyo nito nang mas mahusay kaysa sa anumang katamtamang laki na pickup sa merkado. Ito ay perpekto para sa mga seryosong pakikipagsapalaran sa anumang daan at mga pamilyang nagpapahalaga sa maalamat na pagkakatiwalaan ng Toyota, tibay na tumatagal sa mga henerasyon at bilang isang ligtas na pamumuhunan. Puesto Labanapu, Nissan Navara 2026. Ang Nissan Navara 2026 ay isang katamtamang laki na pickup na may makinang turbo diesel na 2.3 litro na gumagawa ng 100 at 90 lakas kabayo. Ang transmisyong automatiko na 7 bilis ay moderno. Ang traksyong 4x4 ay matalino. Ang chassis na hagdan ay matibay. Ang suspensyong multilink sa likod ay nagbibigay ng mataas na kaginhawaan sa segment. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 kilo at humihila ng hanggang 3,500 kilo. Ang disenyo ay may parilyang V-motion na katangian ng Nissan at mga LED na ilaw na hugis boomerang. Ang loob ay maluwag na may mga dekalidad na materyales at teknolohiyang may screen na 12 pulgada, kumpletong konektibidad at Nissan Connect. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 35 at 43,000 dolyar. Ang Navara ay may revolusyonaryong suspensyong multilink sa likod para sa isang katamtamang laki na pickup. Kaginhawaang maihahambing sa isang SUV, ngunit may mga kakayahan sa karga at anumang daan na buo pa rin. Pinahahalagahan ng mga may-ari ang kaginhawaan sa mahabang biyahe at para sa mga pamilya. Ang makinang diesel ay mapagkakatiwalaan na kumukonsumo ng 12 hanggang 14 na kilometro bawat litro. Ang pagpapanatili ng Nissan ay abot kaya. Ang mga piyesa ay madaling makuha. Ang halaga ay nasa kaginhawaan ng natatanging suspensyon, modernong teknolohiya at mapagkumpetensyang presyo. Ito ay perpekto para sa mga pamilyang nangangailangan ng pickup na may kaginhawaan ng SUV, ngunit may mga kakayahan sa trabaho at anumang daan para sa pang-araw-araw na gamit at mahabang biyahe. Puesto Siam, Honda Ridgeline 2026. Ang Honda Ridgeline 2026 ay isang katamtamang laki na pickup na kakaiba dahil sa platform na unibody. Ang makinang V6 na 3.5 litro ay gumagawa ng 280 lakas kabayo. Ang transmisyong automatiko na 9 na bilis ay makinis. Ang matalinong traksyong AWD na EVTM 4 ay moderno. Ang independenteng suspensyon sa 4 na gulong ay nagbibigay ng pagmamanehong katulad ng sa SUV. Ang kapasidad ng karga ay 700 kilo at humihila ng hanggang 2,250 kilo. Ang disenyo ay moderno at elegante. Ang loob ay may karangyaan ng SUV na may mga premium na materyales at teknolohiyang may screen na 9 na pulgada at konektibidad. Kasama sa mga inobasyon ang in-bed trunk, isang lalagyan sa ilalim ng sahig ng kargahan at pinto sa likod na may 2 pagbubukas. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 40,000 at 48,000 dolyar. Ang Ridgeline ay ang tanging pickup na unibody na may pino na pagmamanehong SUV, ngunit may mga kakayahan ng pickup.
Pinahahalagahan ng mga may-ari ang kaginhawaan sa pagmamaneho at ang inobasyon. Ang in-bed trunk ay isang imbakan na selyado laban sa tubig na perpekto para sa mga kagamitan at tagamitang panatilihing tuyo at ligtas. Ang pinto ay bumubukas sa dalawang paraan, tradisyonal o parang pintong panggilid na practical sa lungsod. Ang makinang V6 ng Honda ay may maalamat na pagkakatiwalaan na kumukonsumo ng 13 hanggang 15 kilometro bawat litro na matipid. Ang independenteng suspensyon ay nagbibigay ng makinis at komportableng pagtakbo. Ito ay perpekto para sa mga pamilyang nangangailangan ng versatility ng isang pickup, ngunit may kaginhawaan ng isang SUV na may teknolohiyang Honda, pagkakatiwalaan ng tatak para sa lungsod, at paminsan-minsang pakikipagsapalaran, ngunit hindi para sa mabigat na trabaho sa konstruksyon. Puesto 8. Isuzu D-Max 2026. Ang Isuzu D-Max 2026 ay isang katamtamang laki na pickup na may makinang turbo diesel na 3 litro na gumagawa ng 190 lakas kabayo. Ang transmisyong automatiko na 6 na bilis ay mapagkakatiwalaan. Ang traksyong 4x4 na may reduktor ay matibay. Ang chassis na hagdan ay pinatibay. Ang suspensyong may mga balesta ay nabibigay ng kapasidad ng karga na 1 tonelada at tumihila ng hanggang 3,500 kilo. Ang disenyo ay matibay at agresibo na may malaking parilyang kahanga-hanga at mga LED na ilaw. Ang loob ay punsyonal na may mga matitibay na materyales at teknolohiyang may screen na 9 pulgada at konektibidad. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 37 at 45,000 dolyar. Ang D-Max ay kumakatawan sa Isuzu, eksperto sa mga makinang diesel sa loob ng maraming dekada. Ang makinang 3 litro ay may matinding pagkakatiwalaan. Ang mga may-ari na gumagamit nito sa mabigat na trabaho ay lumalagpas sa 350,000 kilometro nang walang malalaking problema. Ang makina ay halos hindi nasisira sa tamang pagpapanatili. Ang konsumo ay 11 hanggang 13 kilometro bawat litro. May 6 na iba't ibang bersyon mula sa mga pangunahing gamit sa mabigat na trabaho hanggang sa mga may kasamang karangyaan. Ang suspensyon ay muling dinisenyo at pinatibay. Hinaharap nito ang anumang lupain ng may kakinisan at katatagan. Ang mga piyesa ng Isuzu ay madaling makuha sa makatwirang halaga. Ang halaga ay nasa espesyalisasyon sa diesel, matinding pagkakatiwalaan, mga tunay na kakayahan sa trabaho, at matibay na pagkakagawa. Ito ay perpekto para sa pang-araw-araw na mabigat na trabaho, palagi ang paghila, at para sa mga nagpapahalaga sa pagkakatiwalaan ng makinang diesel na subok na at ang kasimplihan ng mechanical. Puesto 7. Nissan Frontier 2026. Ang Nissan Frontier 2026 ay isang katamtamang laki na pickup na ganap na bago ang disenyo na may makinang turbo diesel na 2.4 na litro na gumagawa ng 145 hanggang 204 na lakas kabayo. Mayroong bersyong hybrid na nasasaksak sa mga maunlad na merkado. Ang transmisyong otomatiko na 9 na bilis ay moderno. Ang traksyong 4x4 ay pinahusay na may mas matibay na sistema. Ang chassis na hagdan ay matatag. Ang suspensyon ay pinahusay. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 kilo at humihila ng hanggang 3,200 kilo. Ang disenyo ay ginawang moderno na may eleganteng siksik na parilya at mga istilong LED na ilaw. Ang loob ay sopistikado na may mga materyales na may mas mataas na kalidad, screen na 12 pulgada at modernong konektibidad. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 36
at $44,000. Ang Frontier ay ang kabuuang pagbabago ng Nissan upang bawiin ang nawalang bahagi sa merkado. Ang bagong makinang diesel ay pino at mahusay na idinisenyo upang gumana sa anumang lupain. Ang sistemang 4x4 ay kapansin-pansing pinahusay. Tumatawid sa mga ilog, bundok at mabatong lupain na imposible para sa mga pickup na hindi ganong handa. Ang hybrid na nasasaksak ay makabagong teknolohiya para sa mga mapiling merkado ng Europa, Estados Unidos, Australia at Latin America na may mga bersyong gasolina at diesel. Ang loob ng kabina ay sopistikado at komportable na may mga materyales na may mas mataas na kalidad. Ang sistemang multimedia ay bago na may malaking screen at mga tungkulin ng konektibidad at tulong sa driver. Ang Nissan ay dumarating upang muling sakupin ang nawalang merkado ng may lakas, teknolohiya at istilong disenyo, ngunit tapat sa matatag at matibay na pamana. Nakarating na tayo sa kalahati ng talaan ng 14 na pickup na Hapones na modelong 2026 na tumatakot sa kompetisyon. Ang susunod na 6 ay kinabibilangan ng mga ganap na alamat. Ang mga pandaigdigang icon ng mga pickup, Toyota Hilux na ganap na binago ang disenyo, Honda na may matinding lakas at pambihirang kakayahan. Malalaman mo ng eksakto kung bakit ang mga pickup na Hapones ang nanghingibabaw sa pandaigdigang merkado ng may pagkakatiwalaan, tibay at teknolohiyang subok na sa loob ng maraming dekada ng serbisyo. Magpatuloy tayo. Puesto 6. Subaru Baja 2026. Magsisimula tayo sa ikalawang kabanata kasama ang Subaru Baja 2026. Isang katamtamang laki na pickup na kakaiba dahil sa permanenteng simetriko na traksyong AWD. Ang makinang Boxer na 2.4 na litro na turbo ay gumagawa ng 260 lakas kabayo. Ang transmisyong CVT ay makinis. Ang traksyong integral ay kasama sa lahat ng bersyon bilang pamantayan. Ang independenteng suspensyon ay nagbibigay ng balanse at matatag na pagmamaneho. Ang kapasidad ng karga ay 600 kilo at humihila ng hanggang 2,400 kilo. Ang disenyo ay katangi-tangi, moderno at mapangahas. Ang loob ay Subaru na may kalidad na mga materyales at teknolohiyang eyesight para sa modernong kaligtasan. Ang screen na 11 pulgada ay may konektibidad. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 38 at $46,000. Ang Baja ay ang inaasahang pagbabalik ng Subaru. Ang permanenteng simetriko na traksyong AWD ang pinakamahusay na traksyon sa industriya. Ang mababang sentro ng grabidad ng makinang Boxer ay nagbibigay ng kahanga-hangang katatagan na may pagmamanehong mas mahusay kaysa sa anumang katamtamang laki na pickup. Ang mga may-ari ng Subaru ay alam ang subok na pagkakatiwalaan. Ang sistemang eyesight ang pinakamodernong kaligtasan sa segment na may otomatikong pagpreno, babala sa lane, at adaptibong kontrol sa pagtakbo. Ang konsumo ay 11 hanggang 13 kilometro bawat litro. Mahusay para sa permanenteng traksyon. Ang mga piyesa ng Subaru ay madaling makuha sa mga espesyalistang talyer. Ang halaga ay nasa pagiging kakaiba nito na may permanenteng simetriko na traksyon, mahusay na pagmamaneho, modernong kaligtasan at pagkakatiwalaang Subaru. Ito ay perpekto para sa mga mahilig sa pakikipagsapalaran na nagpapahalaga sa permanenteng traksyon, pinakamataas na kaligtasan,
dinamikong pagmamaneho, at pagkakatiwalaang hapon. Pwesto 5, Toyota Hilux, 2026. Ang Toyota Hilux 2026 ay ang ganap na alamat na may bagong disenyo. Ang makinang diesel na 2.8 litro ay may sistemang hybrid na banayad na 48 boltahe na ginagawa itong mas malakas at matipid. May anunsyo na ng bersyong purong kuryente. Ang transmisyong otomatiko na 6 na bilis ay mapagkakatiwalaan. Ang traksyong 4x4 na may reduktor ay matatag. Ang chassis na hagdan ay pinatibay. Ang suspensyon ay pinahusay. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 kilo at humihila ng hanggang 3,500 kilo. Ang disenyo ay ginawang moderno na may malawak at kahangahangang parilya at mga istilong LED na ilaw. Ang loob ay premium na may mga dekalidad na materyales at teknolohiyang may screen na 12 pulgada, konektibidad, at mga modernong sistema ng kaligtasan na may otomatikong pagpreno at adaptibong kontrol sa pagtakbo. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 40 at 50,000 dolyar. Ang Hilux ay isang alamat na hindi na kailangan ng pakilala. Sa 2026, ito ay ganap na binago. Seryoso ang Toyota sa usaping pangkapaligiran na may mga bersyong dikuryente na hindi mapapantayan ng kompetisyon. Ang makinang diesel na may hybrid na banayad ay lubos na nagpapabuti sa kahusayan at konsumo. Ang bersyong dikuryente ay yayanig sa merkado. Ang disenyo ay moderno at matibay. Ang parilya ay kagalang-galang. Ang mga ilaw ay elegante at ang bumper ay sporty. Ang loob ay tumugon sa mga puna. Mga premium na materyales na may pinakamataas na ergonomya. Paalam sa mga murang plastik, ito ay isang kabinang karapat-dapat sa pangalang Hilux. Ang kaligtasan ay makabuluhang pinahusay sa pamamagitan ng mga tulong sa pagmamaneho para sa isang ligtas at kasiyasiyang karanasan. Ito ay magmamarka ng isang bago at pagkatapos sa kasaysayan ng Toyota. Ito ang truck na hinihintay ng marami. Hindi natulog ang Japan. Inihahanda nito ang makina upang hiyain ang kompetisyon. Malakas ang pagdating ng Toyota. At ang Hilux 2026 ang patunay na ang mga Hapones ang nangingibabaw sa mga pickup. Pwesto 4, Mitsubishi Triton/L, 200 Adventure 2026. Ang Mitsubishi Triton o L 200 Adventure 2026 ay ang bersyon para sa matinding pakikipagsapalaran. Ang makinang turbo diesel na 2.4 na litro ay gumagawa ng 200 lakas kabayo. Ang transmisyong automatiko na 6 na bilis ay mapagkakatiwalaan. Ang traksyong Super Select 4 na WD ay may mga mode na pang off-road. Ang suspensyon ay itinaas na may mga agresibong gulong na pang anumang daan. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 kilo at humihila ng hanggang 3,500 kilo. Ang disenyong Adventure ay may matibay na kit sa katawan na may mga pinatibay na bumper, mga proteksyong metal, mga tapakan at mga karagdagang LED na ilaw. Ang loob ay mapangaahas na may mga matitibay na materyales at teknolohiya sa nabigasyong off-road na may screen na 9 na pulgada. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 40,000 at 48,000 dolyar. Ang Triton Adventure ay ang matinding bersyong inihanda mula sa pabrika para sa mga seryosong pakikipagsapalaran. Ang Mitsubishi ay may karanasan mula sa Dakar Rally. Ang itinaas na suspensyon na may mga agresibong gulong, mga proteksyong metal at mga pinatibay na bumper ay ginagawa itong handa para sa mga matitinding lupain, putik, bato, buhangin at nyebe. Ang Super Select 4 na WD na may 4 na mode ay nagbibigay daan sa perpektong pag-angkop sa anumang ibabaw.
Pinahahalagahan ng mga may-ari na mahilig sa matinding pakikipagsapalaran ang paghahanda mula sa pabrika nang walang mga modipikasyong aftermarket, habang pinapanatiling buo ang garantiya. Ang makinang diesel ay subok na sa rally na may matinding pagkakatiwalaan. Ang konsumo ay 12 hanggang 14 na kilometro bawat litro. Ang halaga ay nasa paghahandang off-road mula sa pabrika, pagkakatiwalaang Mitsubishi sa rally at teknolohiya ng modernong traksyon. Ito ay perpekto para sa mga mahilig sa matinding pakikipagsapalaran at mga seryosong ekspedisyon na nagpapahalaga sa propesyonal na paghahanda na may garantiya mula sa tagagawa. Pwesto 3. Honda Ridgeline Black Edition 2026. Ang Honda Ridgeline Black Edition 2026 ay ang premium na bersyon. Ang makinang V6 na 3.5 litro ay gumagawa ng 280 lakas kabayo. Ang transmisyong automatiko na siyam na bilis ay makinis. Ang traksyong AWD-i VTM4 ay moderno. Ang independenteng suspensyong adaptibo ay nagbibigay ng mataas na pagmamaneho. Ang kapasidad ng karga ay 700 kilo at humihila ng hanggang 2,250 kilo. Ang disenyong Black Edition ay may mga eksklusibong itim na detalye na may mga gulong na 18 pulgada na itim. Ang loob ay may premium na karangyaan na may itim na balat at teknolohiyang may screen na 9 pulgada at premium na sistema ng audio. Ang mga inobasyon ay kinabibilangan ng in-bed trunk at dual na pinto sa likod. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 46 at 54,000 dolyar. Ang Ridgeline Black Edition ay karangyaan at pino sa isang pickup na kakaiba sa merkado. Ang loob ay nasa antas na premium na may tunay na balat, matataas na materyales at modernong teknolohiya. Ang premium na sistema ng audio ay may pambihirang kalidad. Ang pagmamaneho ay pino na parang SUV na may karangyaan, ngunit may mga kakayahan ng pickup. Ang makinang V6 ng Honda ay may maalamat na pagkakatiwalaan, makinis, tahimik at malakas. Ang independenteng suspensyong adaptibo ay umaangkop sa mga kondisyon ng pagmamaneho sa real-time na nagbibigay ng pambihirang kaginhawaan sa lungsod at kalsada. Ang in-bed trunk ay eksklusibong inobasyon ng Honda na may selyadong imbakan. Ang dual na pinto sa likod ay practical sa lungsod. Ang halaga ay nasa pagiging kakaiba nito na pinagsasama ang karangyaan ng pickup sa pagkakatiwala ang Honda, inobasyon at teknolohiya. Ito ay perpekto para sa mga premium na pamilya na naghahanap ng pickup na may karangyaan at pino ng SUV, pagkakatiwala ang Honda, versatility at inobasyon. Ang bersyong Black Edition ay may kasamang mga eksklusibong katanghian na nagbibigay katwiran sa premium. Ang mga upuang balat ay may mga tahi na magkakaiba ang kulay at mga dikuryenteng pagsasaayos na may memorya. Ang manibela ay nababalutan ng butas-butas na balat na may mga lebadura para sa mga manual na pagbabago. Ang liwanag sa paligid na LED na maaring i-configure ay lumilika ng premium na kapaligiran. Ang sistema ng tunog ay may panlabas na amplifier na may subwoofer na kasama sa console. Ang digital na instrumentasyon na 7 pulgada ay ganap na maaring i-configure. Ang panoramikong bubong na bumubukas ay pamantayan na pinupuno ang kabina ng natural na liwanag. Ang mga bar na pang sport sa kargahan ay punsyonal at estetiko ng sabay. Ang sistema ng wireless na karga para sa mga smartphone ay kasama sa gitnang console. Ang mga salamin sa labas ay dikuryenteng tinitiklop na may kasamang pampainit. Ito ay teknolohiya at karangyaan na naisip para sa mapiling driver na nagpapahalaga sa mga premium na detalye nang hindi isinasakripisyo ang pagiging practical ng isang tunay na pickup. Pwesto 2.
Toyota Tundra 2026. Ang Toyota Tundra 2026 ay isang pickup na may laking kumpleto. Ang makinang V6 na biturbo na 3.5 litro ay gumagawa ng 359 na lakas kabayo. Ang transmisyong automatiko na 10 bilis ay tumpak. Ang traksyong 4x4 na may reduktor ay matibay. Ang chassis na hagdan ay lubos na matatag. Ang suspensyon ay adaptibo. Ang kapasidad ng karga ay 1,200 kilo at humihila ng hanggang 6,300 kilo. Ang disenyo ay kahanga-hanga tulad ng isang tangke na may napakalaking parilya at mga agresibong LED na ilaw. Ang loob ay premium na may karangyaan na may mga dekalidad na materyales at teknolohiyang may screen na 14 na pulgada, modernong konektibidad at kumpletong mga sistema ng kaligtasan. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 60,000 at 80,000 dolyar. Ang Tundra ay ang ganap na reyna ng mga pick-up na Hapones, mas malakas kaysa dati upang manakot. Malayo sa pagiging presensya lamang ng tangke, umalis kayo sa daan dahil dumating na ako. Hindi ito humihingi ng pahintulot. Dumarating ito upang mag-utos at patunayan na ang mga Hapones ay gumagawa ng mga pick-up na pinakamalakas at pinakamatibay kaysa sa anumang ibang tatak. Ang makinang V6 na biturbo ay matindi na may 359 na lakas kabayo na humahiya sa mga pick-up na Amerikano na naniniwalang sila ang mga reyna ng segment. Ang automatikong transmisyong 10 bilis ay handa para sa anumang sitwasyon. Mabilis na pagtakbo sa kalsada o pag-akyat sa mga bundok ng may kadalian upang magkarga at humila. Ang disenyo ay may mga linyang tuwid at marka na may mga LED na ilaw. Agresibo, maskulado, at matibay. Sa mga mapiling merkado tulad ng Estados Unidos, ito ay isa sa mga pinakagusto at pinahahalagahan. Ang batayang presyo ay 60,000 at tumataas sa 80,000 kasama ang mga kagamitan, ngunit ang bawat dolyar ay sulit para sa makinang ito. Muling sasakupin ng Toyota ang merkado. Nilinaw ng Toyota na hindi ito dumarating upang makipagkumpitensya. Dumarating ito upang maghari. Ang Tundra 2026 sa merkado ng mga pick-up na may laking kumpleto ay ang hindi mapag-aalinlanganan ng reyna. Pwesto 1. Toyota Hilux GR Sport 2026. At nakarating na tayo sa ganap na bilang 1, ang Toyota Hilux GR Sport 2026, ang versyong pang sports na matindi. Ang makinang diesel na 2.8 litro na may sistemang hybrid ay gumagawa ng 200 lakas kabayo o higit pa. Ang transmisyong automatiko na 6 na bilis ay may pagkakaayos na pang sports. Ang traksyong 4x4 na may reduktor at locking differential ay nasa pinakamataas na antas. Ang suspensyong pang sports ay ibinaba na may mga adjustable na amortiguador na GR. Ang kapasidad ng karga ay 800 kilo at humihila ng hanggang 3,000 kilo. Ang disenyong GR Sport ay agresibo na may eksklusibong kit sa katawan, mga bumper na pang sports, mga gulong na 18 pulgada na itim at mga pulang detalyeng GR. Ang loob ay pang sports na may mga upuang balat na pang sports na may mga pulang detalye, manibela na pang sports at teknolohiyang may screen na 12 pulgada at mga mode ng pagmamaneong pang sports. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 50 at 58,000 dolyar. Ang Hilux GR Sport ay ang ganap na bilang 1. Ang perpektong kombinasyon ng maalamat na pagkakatiwalaan ng Hilux at ng pagiging pang-sports ng Gazoo Racing ng Toyota.
Ang makinang diesel na hybrid ay may pagkakaayos na pang-sports na may mabilis na tugon ng accelerator at lakas mula sa mababang revolusyon. Ang suspensyong GR ay may mga adjustable na amortiguador na isinaayos ng Toyota Gazoo Racing na may karanasan sa rally na nagbibigay ng pagmamaneong pang-sports nang hindi isinasakripisyo ang mga kakayahang off-road. Ang locking differential ay nagbibigay ng pinakamataas na traksyon sa mga mahihirap na lupain. Ang disenyong GR Sport ay may eksklusibong kit sa katawan na may mga agresibong bumper, itim na gulong, at mga pulang detaling GR na may natatanging pagkakakilanlan. Ang loob na pang-sports ay may mga upuang bumabalot na balat na may mga pulang detalye at manibela na pang-sports. Ang teknolohiya ay may mga mode ng pagmamaneong normal, eco, sport at off-road na perpektong umaangkop sa anumang sitwasyon. Ang halaga ay nasa pagiging kakaiba nito. Ang tanging pickup na pinagsasama ang pagkakatiwalaan ng Hilux sa pagiging pang-sports ng GR Racing. Teknolohiyang hybrid para sa kausayan at mga kakayahan sa anumang daan. Ito ay perpekto para sa mga mahilig sa sasakyan na naghahanap ng isang pickup na mapagkakatiwalaan, pang-sports, may kakayahan, at mahusay na may teknolohiyang hybrid at karanasan ng Gazoo Racing ng Toyota. Ito ang ganap na kampiyon ng mga pickup na Hapones, 2026. At narito na sila, ang 14 na pickup na Hapones na modelong 2026 na tumatakot sa kompetisyon. Mazda B T510, Mitsubishi L200, Suzuki Jimny Sierra, Toyota Tacoma, Nissan Navara, Honda Ridgeline, Isuzu D-Max, Nissan Frontier, Subaru Baja, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton Adventure, Honda Ridgeline Black Edition, Toyota Tundra, at pagdating sa ganap na kampeon, ang Toyota Hilux GR Sport. Ang mga Hapones ay naglulunsad ng isang mapanirang ganting salakay ng may maalamat na pagkakatiwalaan, modernong teknolohiya, at mga tunay na subok na kakayahan. Ang mga pickup na ito ay dumarating upang hiyain ang kompetisyon at muling sakupin ang merkadong sa kanila naman talaga.